talagang makipag-ugnayan sa what? Dito sa Interpol o sa ICC. Ito mga ulol na to. Ito okay, basahin natin uli sa mga kakilala lang sa kay Palangga. Alright? Itong mga julul na ito, mga kababayan, nuknuka ng Yon, isang magandang araw sa inyo mga kababayan, mga sisters, sisikoy. So ito, isang mga magaganap naman na araw at magagandang pag-uusapan natin dito mga bes. No? Itong mga ating mga kabaklaan, napuna na po no? At nagkatutuan na dito sa bundok. At syempre, bago tayo magsimula kung di kayo mga baklang to, kung di pa kayo nakasubscribe sa aming mga YouTube channel, mag-subscribe na kayo Pinutin nyo lang yung notification bell on para lagi po kayong updated sa mga kabaklaan namin dito. At sinashoutout po ng Banateros. Yan. At syempre, tandaan nyo mga kababayan kung meron mga Banateros, meron din mga Banateras. At syempre, meron tayong guest from here, from there. Okay? At ito si Girl Sardinas. Iyon. Ito, may guest tayo na palala ko sa inyo guys. Pasok, Banateras. Ayan, ang ating Banateras. Ay, palakpakan naman dyan. Siyas. Siyempre, alam niyo naman, kami dito, mag-reaction lang kami mga best. Kung may Banateros brothers, may Banateras sister. Yan. Alam niyo kung bakit hindi kami nakapunta ng SMNI ngayon? Wala kaming pamasahe, mga be. Yan! Kaya yan, dito lang kami mag-stay at home, mga baklang may hirap. Work at home, tanga. Ay, work at home. Work at home, sorry, bakla. Bakla to. Ay, ano ba pag-uusapan ng sister? Ay, ito, napakabigat na pag-uusapan natin. Mabigat? No? Mabigat to. Sobrang medyo kakabahan at may inis ang ating mga dito, manunood, no? Mga kababayan natin, mga baklita rin. At siguradong ikakainis at ikakatuwa nyo mangyari ngayong kaganapan ng araw na ito, mga bakla. At ito, tingnan nyo. Tingnan nyo, tingnan nyo. Diyan. Yan. Ito. Ito. Yan, matapos ang balitang pag-aresto. Mapa-aresto daw si PRRD. Nako, maharlika, binalaan ng gobyerno. Bakla, anong masasabi mo dyan? Papa-aresto si BBM? Hindi, si si PRRD. Ang papa... Oo, ipapa-aresto daw sa ICC, bakla. Unahin niyo muna kami bago si Tatang Digong, mga bullshit kayo. Tama. Hanapin niyo kami. Yan. Kasi alam niyo ba mga sisters, mga sisterakas diyan hindi niyo pwedeng gawin 'yan dahil meron po tayong people powers, no? At pag nangyari yung mga bagay na gusto niyo na yan, para sa kay FPRRD, ay sigurado, lalaplusin kayo ng taong bayan. Lalaplusin namin kayo. Baklang to. Ito panoorin natin mga idol, no? Panoorin muna natin. Kapag ginaw nyo ang dating Pangulo, makikita nyo kung ano at hanggang saan ang kayang gawin ng maraming Pilipino para pabagsakin kayo sa inyong mga pwesto. Ito ang naging diretsang babala ng veteran vlogger na si Maharlika kung saan in-expose di umano ang isa sa mga pinakamatitinding sikreto ng kasalukuyang pamahalaan na tila yan, ito bakla. Meron akong mga sa iyo Anong masasabi mo sa pamahalaan natin ngayon? Mga bangag. Yan, mga bangag sila, bakla. Isa pa, yan. Papasukin nyo ang ICC para banat-banatan to si APRRD, no? Pero hindi nyo alam ang mangyayari pagdating ng ginawa nyo yan, yung mga baklitang kagaya namin, talagang bibirahin namin kayo sa social media. Mga bakla, magsusugod tayo. Susugod tayo, magdala kayo ng lipstick, magdala kayo ng blush on. Batuhin na ng mga lipstick ang mga ICC na yan. Yan, bakla. At saka isa pa, alam nyo kasi, hindi nyo kasi naiisip yung magandang naging dulot, di ba? O di ba, dati kami dalawang bakla, dati hindi kami naniwala kay Duterte, Pero ngayon, tingnan nyo, Banateras na kami ngayon. Saka alam nyo mga kababayan, kaming mga bakla, takot kami sa mga gabi dati. Nung naging si PRRD na, ay kahit rumamba po kami na madaling araw, hindi po kami naho-hold upan. Ay, talagang werlo ang gera bakla ngayon. Ngayon, no-hold up kami. Ngayon, grabe. Kung dati 150 lang ang bayaran, ako 300 pesos.
Diyos ko, grabe ang paniningil ngayon. Nagmahal. Nagmahal nung wala si FRRD. Uy, dati 150, buhay na tayo, di ba? Ayun naman siya. Mm. Enjoy na enjoy bakla. Mm. Talaga namang yung mga ginagawa natin ay talagang enjoy na enjoy natin. Wala na Diba? 150, 350 na, no? Ang hirap ng 350. buhay. Kakainin mo pa sa Jollibee. Diyos Naku ko. po. Kakainin mo pa sa Jollibee. So ano ngayon, naghihirap ang Pilipinas, no? Yun. Naghihirap. Kasi sobrang naging maluwag po yung yung kalooban ng lugar natin, no? Masyado na pong dumami ang mga kaadikan. Ako, Diyos ko. Ayan. Mga bangag na sistema. Natin si BBM, ha? Hoy, bakla, bumaba ka na dyan, oy. Napalit mo kami dyan. Sayang ang Mga bakla ang dapat ang mamuno sa Pilipinas. Sayang ang baklang to. Ibalik ang 150. Sayang yung boto, bakla. Diyos ko po. Ayan, panoorin natin, ha? Nabalak sa former president na si Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang naging pagdinig ng Senate at Quadcom Committee at kahit na tumambad na sa mga nasa gobyerno na si Duterte pa rin ang pinaniniwalaan ng maraming Pilipino, tila planado na raw ang gagawing pagpapabagsak sa former president maging sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hoy, hindi nyo ba alam, ha? Hindi nyo, para sa akin, no, sister, hindi nila kayang pabagsakin itong Duterte's advocacy, no? Kasi talagang, alam mo, maraming paninira lang to eh. Mga paninira lang to sa ating president, former president, at siyempre si vice presidente, no? Si Sara Inday, no? Kasi maraming gagaya ng Quadcom, di ba? Nag-uurungan na sila, bakla. Kasi, Hindi nga sila umubra nga, kaya tinatawag nila yung ICC. Ayan, kasi yung hindi kayang pamunuan ni BBM. At totoo lang, no, ang buwabangga halos talaga din ay ito kasi si Kuting, no, si Kuting. Ayan si BBM, parang nadadali lang siya ng mga tuta sa ilalim, no? Yung tuta. Pag natahulan siya ng onte, itong Kuting bumabanat naman ng mga paganon. At babanata naman tong si FRRD at tingnan mo ang banat nila kaya Inday Sara, grabe. At yung mga ginto, tanso vloggers, puspusan talaga ang paninira. At kahit naman alam nila na si FRRD pa rin ang gusto ng taong bayan. Diba, Sandali, ilayo mo kaya to. Hindi ako nakikita yung ganda ko eh. Ilayo mo. As idini mo lang Yeah. Over there. Diba? Over here. Pwede naman malayo. Abot naman yung ating mic eh. Yan. Kahit mas malayo pa. Yan. Doon mo na dalhin sa sa Tagig. Yan. Baklang to. Yan. Yan, natin yung camera. Sige. Ito, panoorin natin, Bes. Naku, nangigigil ako na naman dito sa mga paratang na to at gustong papasokan ng ICC. Sige lang, go, Bes. Go lang ng go. At alam nyo, ang people power, sigurado tutusbukin yung mga panganyo, ha? Sa kanya naging recent vlog, ibinulgar mismo ni Maharlika na wala raw kwenta ang sinasabi ni President Marcos Jr. na hindi niya papapasukin sa bansa ang International Criminal Court para imbestigahan di mano ang mga extrajudicial killing sa panahon ng dating presidente. Ngunit ang totoo raw dito, tila pa ilalim na raw sila kumikilos at tuluyang sasaksakin sa likod hindi lamang ang former president, kundi maging sambayan ng Pilipino na lubos na umasa na hindi Nako, Beshi, paano to? Sasaksakin pala si FRRD. Naku, taliman nyo. Na? Sasaksakin pala si FRRD, mga kababayan. So, hindi natin malalaman kung paano to, no? May mga diskarte na pala sila, Besh, yung mga pailalim. Ay, yung ibabaw. Inilaliman na pala nila si FRRD, no? Ito nga mga Duterte, no? Kaya yan, charot panoorin niyo po lagi yung mga banateros. Ayan, diyan niyo po makikita rin kung anong nangyayari at syempre sa amin mga banateras. Hindi nila kayang pabagsakin basta-basta, no? Nga, syempre meron lang mga pabulaan niyang besh na sabi nga ni Kuting na kuno na hindi niya papasokan ng ICC, pero may mga pasikreto siyang padali, di ba? Kunyari wala siyang alam. Pero totoo, mga idol, mga kababayan, mga kabeshi namin yan
totoo ho yun na may mga padaling mga pabanat-banat talaga sila sa kay FPRRD, no? At sa mga Duterte. Naku, Diyos ko mare. Medyo may inis ka sa mga pangyayaring to, no? Nakakaregla. Mukhang maaagasan ako. Makukunan ako ng 3 baby ngayon. 3 agad ano ka pusa? Oo, wak lang to. Sige, tuloy natin ha. Tuloy natin. Nakakapasok ang ICC sa bansa. Ngunit babala ng veteran vlogger, oras na may mangyaring hindi maganda sa dating Pangulo, malilintikan lahat ang mga nasa gobyerno. Ang gera na hindi pa rin nila nararanasan, tiyak na sasambulat sa kani-kanilang mga harapan. Narito ang matinding revelasyon ng well-known political commentator na si Maharlika, kung saan binalaan at pinaghanda ang taong bayan na ora mismo na kapag may nangyari sa dating Pangulo, kumilos na raw ang sambayanan para pabagsakin ang mga nasa gobyerno. Narito panoorin ng full video. Kaya pag yan ginalaw nila ang Pangulong Duterte, magiging mitsa ng isang malaking revolusyon na hindi pa nakikita ninyo sa history ng buong mundo. Baka dyan ang mangyayari kapag ipinilit na mga buwaka ng inang mga bangag na ito. Nagsanib puwersa na ang mga hinayupak para lalong pahirapan ang buhay ninyo. Ang secret ko, Nakat mo yan. Eden Cheese. Cut mo lang yan. Na ita-transcript, sabi na nga ni Bangag, lahat, di ba, gatang Malacanang, lahat ng mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte ay, i-ano nila, i-endorso, o iba, ibibigay nila sa ICC, hindi nila hahadlangan. At yun, diba? kung ano man yung request nila, ay, ng ICC, yun daw ay pagkakanulo nila ang Pangulong Duterte dahil sa mga sinabi ni Pangulong Duterte na pag-amin na siya ay may ginurbur, ganito, ganyan, di ba? So, ngayon, mga palangga, ang sabi nila, na parang daw talagang ang acting pa ni sino Bersamin na parang mapipilitan sila na ibigay o makipagtulungan tapos napipilitan. Kumbaga ayaw daw nilang gawin yun pero mapipilitan sila na talagang makipag-ugnayan sa dito sa Interpol o sa ICC. Ito mga ulol na to. Okay, basahin natin uli sa mga kakilala lang sa kay Palangga. Alright? Itong mga julul na ito mga kababayan, nuknukan ng kasinungalingan. Okay, may gusto lang akong balikan dito sa Ayan ha. 'Di ba? Nuknukan ng kasinungalingan mga bakla, no? At saka alam mo ba, pag gagawin kasi nila yan, bes, masyadong papahirapan nila yung mga sarili nila, no? Kasi maraming mga baklang kababayan natin na talaga na mga pagtutulungan-tulungan tong mga kunyetang to, no? At talagang masasaktan yung mga loob nitong mga baklang to. Sigurado yan. At Diyos ko, kung gagawin nyo yan, galing-galing saka alam mo, Mare, kaya ay gusto nila munang pabagsakin si Tatang Digong. Kasi nga, itong mga galamay ni Bangag, kailangan ay sila ang susunod sa eleksyon na 2028. Kung hindi nila mapabagsak kasi si Tatang Digong, delikado kasi sila. Ay, oo, bakla. Delikado. Oy, tsaka ako ha. Kung tatanungin mo, bakla, no? Hindi ko i-endorse itong mga punyetang to, no? Inuubos yung pera natin. Diyos ko po. Hindi, although, kahit hindi naman natin pera, bakla, kung baga sa taong bayan. Yeah. Yung labas ka ng labas ng mga kakwartahan, no, kuting, pero walang napupuntahan. Hindi yung mga alagad mo, nagsishopping mga punyeta sa Gucci. Pinapasara yung isang butik. Grabe. Diyos ko, grabe kayaman, no? At isa pa, galing naman pala sa pera ng bayan, no? Oo. Isipin mo, yung maghihirap, di ba? Gaya niyan, lagi kayo may mga paayuda kahit wala namang problema. Di ba? Wala naman sakuna, may nagpapaayuda. Saan ka pa? Di ba? Kaya ubos ang budget, ma'am. Ito pa, isa pang nakakainis, yung mga congressman, di ba? Ang congressman, gumagawa ka ng batas. Bakit hingi ka ng budget para ipang pamigay mo? Diba talaga, pag mag-election, nagpapalakasan ng bango. No? Pero mabantot. Yun ang problema nila dyan, Mare. Kasi gusto nila, mabango sila. At ito, bira sila ng bira kay PRRD at sa mga Duterte, para nga naman pagdating ng panahon, matakpan ng, yung mga magandang ginawa ni PRRD, no?
At gumagawa sila ng mga sources, no? May mga tao sila mga sources ng mga wala namang mga kasay-say-say-say. At pawang scripted at pawang kasi nangalingan lang mare yung ginagawa. Oo, sabi mo pa, Mare. Talaga naman, Diyos ko. ating notes. Saturday, November 18. Basahin natin ulit. Kung mali ang putikahas, lahat na nangyayari in the past, eto na. Lahat ng sinabi ko sa inyo, eto na. Ipapatupad ng Malacanang ang Oakland Eliminate the Enemies, kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilya Marcos. Pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at Ay, bakla, protesta yan. Oh, Diyos ko. No? Yung gagawin nila para ito nga naman, makokontrol nila yung Pilipinas. Diba, bakla? Kasi, hanggat sila pa yung nakaupo dyan sa pwesto, kumbaga, mawala yung botohan eh. Makakancel ang election. So, gagawa sila ng paraan para hindi sila matanggal, hindi sila maalis dyan sa ginagawa nilang yan, no? Nako, medyo may protestahan to dahil ang issue sa mga baklang to ay naglalabasan na, di ba? Kagaya niyan, yung flood control na sinasabi. Asa na punta? Binahan na ang pera. Bumuha na ng tubig, bumuha pa ng pera sa bulsa nila. Ay, Diyos ko po, naibulsa na yung mga kaunti ang pinagkakwartahan. Saka Mare, no? Yung sinasabi ni Maring Maharlika, totoo yan, magkakaroon ng people's power. Totoo. Oo, saka alam nyo mga kababayan, dito sa Pilipinas, kalahati po mga bakla. Paano yung mga kabaklaan natin, kalahati ng populasyon ng Pilipinas pupunta makikipag-people's power? Di panalo na si Tatang Digong. Ay, syempre. Sa dami ng bakdita. Totoo yan. Diba? At saka yung sinasabi nila, nakokontrol nila yung hindi uubra. Oo, kasi ang mga taong bayan talagang magdidiskusyonin kanyan. At talagang, alam mo naman yan na kuting, ng panahon na hindi ka pa kumakapit dito sa mga Duterte, ayaw naman talaga sa'yo ng diba? Ng taong bayan. Gusto po. Talagang napilitan lang. Pero ako, bilib ako doon sa tatay niya. Napakagaling nun. Uy, kaya binoto ko yan dahil ang alam natin talaga, kapares sila ng mamuno ng tatay niya, diba? Oo. Ang nakikita ko dito, kung sa parehas na parehas lang sa anak no, mamuno, itong si BP Sara. Yan. Sobol. Yan, mga bakla ha. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Kasi yan si BP Sara, yan talagang halos kapares na parehas ni Tatay Digong sa pamumuno lang, matapang. Sasampalin ka niya. Palaban. Palaban na diba? Nanay. Kasi gusto niya maging maayos. Like yung iniwan ni tatay niya, kasi dapat baliktad eh. Dapat that time, nung election. Huwag ka mag-English, di ko naintindihan. Sorry. That time, dapat ang tumakbo talaga dito, sister, bilang isang presidente is si BP Sara. At ang vice, itong si Kuting dapat. Oo nga, ba't kasi binaligtad nyo eh. Ayan, tuloy. Nagkagulo-gulong mundo. Yan. Yan tuloy, medyo magulo, medyo nagkamali, no? Sablay. Nagkasablay. Pero okay, kasi nandiyan na yan eh. Nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Pero ang ganda ng outfit ko ngayon, bakla. Parang si FPG dito. Bitin na. FPG. Oh. FPG mo, FPG na ba? Si Carlos Lulo. Carlos Lulo, Bax. Manginginom sa kantong bakla. Nag-aabang na 150. Ay, wala nang 150 ngayong bakla. 350 na. Kay BBM na. Bigas nga, nagmahal. Sabi, syempre. 20. Ako, 60. Walang bumili ka ng 40 na bigas, baka hindi mo makain. Kasi may mga anay. Kaya, ayan ba yung sinasabi nyo na gusto nyo nga pamumuno? Pamumunong bangag? Ay, nako. Pamumunong puro pangako. Diba? Hindi kagaya talaga nung ama niya noon, talagang napakahusay. Diba? Like, ilang termino naman umupo yun, talaga ng mga, ang Pilipinas may magandang pamumuhay noon. Kasi ang tubig dati, libre. Kasi may bayaran ka man, kasi may-ari siya ng gobyerno. Diba? Gobyerno ang may-ari, onti lang ang binabayaran. Yeah. Diba? Dati ang isda, hindi naman, kahit gano'ng kasariwa yan, bakla, hindi yan tinitimbang. Tumpok-tumpok yan. Oo, dati may tumpok-tumpok nga diba? Pero sariwa yun. Yung ngayon, nagulat ka, kinikilo na 160. Oy, sa kabakla dati, nung mga panahon noon,
Hindi ba, wala pang 150 noon, libre pa kami mga bakla noon. Libre bakla. Enjoy na enjoy pa ang bawat moment. Mm. At saka hindi lang yon. Hindi kinainisin nila. Oo, yes, may martial law. Natutupad din naman yung martial law kaya FPRRD, di ba? Yeah. Kasi nag-war on drugs. Yo. Yes, pag war on drugs, wag kang magdi-display ng mga disoras. Diyan ka mapagkakamalan eh. Di ba? Yeah, di ba? Tahimik mo. Anong gagawin mo nga naman sa labas, bakla? Ikaw tanongin Alas kita. 9. Ay, pagkagabi, syempre maghahanap ako ng 150. Ikaw bakla, tanongin kita, ano bang gagawin mo sa labas ng 10 oras? Hindi kaya natin mga baklita eh. Kailan tayo larampa Online. talaga tayo eh. Hindi, online na Ay, rin pwede tayo nga ng eh. online, no? Di ba? Kukontak lang, diretso na sa Kimberly's ng warehouse natin. Doon na tayo kakalso. May meron kaming warehouse. Yan, yung aming mga secret warehouse, 6th Street Forum, doon kami nagmi-meeting ng mga boys for another, alam mo na, transaction and satisfaction of being. Yeah. Alright, panoorin natin ha. Naku, napakahaba na ng usapan. Daldal mo kasi. Go! At manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos o Bangag 2022 to 2028. Marcos, Tambaloslos, Romualdez 2028-2024, Charis 2034-2040. Ang sequence of events nila ay ganito. Okay? Gibain si Vice President Inday Sara gamit ang confidential funds issue. This was November 18. Subalit ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si Inday Sara? Wala. So, ang pinapaliwanag dito mismo, ito'y galing to sa loob ng Malacanang kasi nalalaman nila yung galaw ng mga bangag. Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag o si Puting at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at ibigyan daan ang request ni VP Sara. Malinaw, ang source of funding ay ang Office of the President. Siya rin ang nag-approve, meaning si Bangag, ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang pinapalabas na mayroon umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan na nagmula ang pahintulot at pagbigay ng pondo ay galing kay Bangag. Okay? Na bilang siya ay Pangulong Bangag, siya rin ang number 1 enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Exactly, paulit-ulit nagsimula sa confidential fund. Ang nagbigay si Bangag, pero ang itinatarget si Inday lang. Kasi nga, ito yung plano nila, i-eliminate ang Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Okay, sabi nga dito ng ating ahas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Diba? Yes, bakla, hindi nakita kung sistema at solusyon nila nung medyo magkakadikitan pa sila nitong mga ni Vice, no? Ni Vice at ni President, no? Ni Kuting. Medyo may mga ganun pa utot na sige, bibigyan ng mga paboritong si Vice, di ba? Pero meron tayong magandang plano. Meron tayong pasabog. Yan, sige, bigyan mo ng milyon-milyon yan at titirahin din natin yan. Oo. Binigyan niyang milyon-milyon na, di ba? At ang milyon-milyon na yun, pinamigay din naman ito ng VP Sara sa mga kongresista. Confidential nga yun. Ba't yung hinahanap yung mga resibo? Mga baliw kayo? Mga bangag? Oo nga. Tapos ngayon, yun pala yung mga pabanat nila. Para naman pagdating ng panahon, pagdating ng eleksyon, sirang-sira itong mga agila. Mga baklang to. Di ba? Ang agila, hindi nyo basta-basta maaabot kahit gano'n pa katalas yung pangil mong tigre ka. Di ba? Lumilipad yung agila Oo. Mabilis yan. Mas malinaw pa yung mata niyan. Oo nga. Tayo lang malabo. Nakasalamin tayo Di ba? Ayan, sila yung agila, yung mga inaanuhan namin, no? Ngayon, yung aming reaction na yung si Bila Duterte, no? Yan, yung si VP Sara, yan, mga agila, ha? Tandaan nyo, ha? Huwag kayo maniniwala dyan sa mga kuting, Diyos ko po. Iingaw-ingawan lang kayo niyan. Pag nakataligod kayo, ubos yung ulam. Ganyan ang pusa. Oo, mga kuting. Aabangan lang kayo mawala, titirahan yung mga ulam nyo. Oo. yung akala nyo, pabangga-bangga. Oo. Yan. Ganong-gano. Oo. At pag nakataligod,
Yung kuting, di ba, ganun-ganon yan? Oo, bangga-bangga yung ganyan. Ganun-ganon yan eh. Ganyan yan eh. Pinapaalis ka ng ano. Oo, yan. Babantayan ko yung ulam nyo. Maya-maya, pag uwi mo na ako, nagtumbahan na yung mga kawali nyo. Diyos ko. Ganon ang mga bangag. Oo. Yung pala, may masamang, May masamang balak. oo. Nakakala mabait. Mm. Tapos, kunyari yung pusa, parang walang alam. Yeah. Yun pala. Kaya mga kababayan, kami mga baklita, mas maganda kaming kausap. Pag sinabi mong 350 lang. Oo, wala nang Mm. additional yung grabe ka, papakainin ka pa sa May Jollibee. Jollibee ka pa, 2-piece chicken ka pa. Diyos ko po. Tapos ayaw mo ng Coke, gusto mo iced tea. Ice tea pa. Ayan, Tapos gusto mo pa ng motor. Diyos ko Lugi-lugi po. ang mga bakla sa Pilipinas. grabe na. Mm. Nag-enjoy din naman kayo, tapos kami lahat ang gastos. Oh. Kaya yan ha, bangag. Kaya sabihan ka namin ha, mag-ingat kayo sa mga desisyon nyo. At yung mga bata mo nga yan, si Tamba, Mm. nako, noknokan na nga kasinungalingan. Puro pagpapalabas ng mga issue at nagbabayad siya sa mga, alam mo na, yung mga maninira, bes. Oo. Yung mga para siraan tong mga Duterte, no? Walang maniniwala sa inyo, Tamba. Yung mga yung mga tanso vlogger, grabe maka-fake news, no? Oo, tingnan mo yung mga nire-reaction na nila, bakla. Napapansin ko lang ha, yung nire-reaction na nila is tawag din yung yung alam naman nilang mali yung mga sinasabi. Sila kino-correction nila. Oo nga, ganun sila eh. Hindi, okay lang kasi gagawin talaga nila lahat kasi bayad nga sila, mare. Sabagay kahit mali, 'di ba? Oh, ha, biglang nagchuchok tapos ay oo, ganyan tama. Oo. 'Di ba? Pero kita naman at hindi naman na bobo yung mga nanonood, no. Kita naman na talaga namang mali. Wag tinatama nyo lang kahit mali na. Paano naging tama ang mali, mare? Yun. Kaya ako minsan, 'di ba? Makukulong yung tama kasi may pera yung mali. Oo nga, tama. Yan yung sinasabi ko sa iyo, yung tama-mali. Tama rin. Oo. Mali na tinatama pa. Oo. Sa ating mga mahihirap kasi mga kababayan, kung wala kang pera, kahit wala kang kasalanan, pwede ka na lang ipakulong. Oo, tama. Yan ha. Kaya yan ha, in-reaction natin mga bakla ha, yung ni-reactionan natin na video na yan, sana i-share nyo po ito ha. Para i-share nyo mga bakla ha. Hindi lang po diyan matatapos sa mga kabaklaan nating re-reaction dito ng Banateras. At syempre, shoutout sa Banateros. Mga Banateros brother, shout out. Hindi kami makakapunta ng SMN na ipadala nyo kami sa GCash pamasahe. Wala kami pamasahe ngayon, bakla. Nasisira yung aming beauty. Ayaw namin sumakay sa motor. Dito lang muna kami sa sa bundok ng Tralala. Nag-aabang kami nito, may 150 rito. Ang mahal sa Manila, 350. 350 dito, 150. Masama, bigyan mo silang pang Ricardo, ayos na. Samantalang si Tatang Digong nun, may nakukuha pa tayong 120 nun, bakla. Ayun naman. Oo. At saka hindi nakakatakot yun. Hindi ka ma-hold up. Oo. Diba? Saka marami tayong sideline nun. Naman. Diyos ko po. Alam mo kasi, ngayon kasi nangyayari kasi dito sa itong termino nito ni Bangag, no? Yung mga termino ni Bangag na itong mga punyeta, mga sisterakas na naniniwala sa kabubuhan. Ayan, naniniwala sila sa Bangag community. No? Yung Bangag community. Ang Bangag community, ayaw po nila ng matino at ayaw nila ng kapaligiran ng maayos. Ha? Gusto nila maraming bangag. Yan. Isa pa yung sisters yung sabi mo. At gusto nila, kapag lumakad ka dyan, kailangan ka na lang hold up kahit sobrang daming tao. Mga natin, community ng mga hold upper. Yan, ang gusto nila ha. Kita sila dyan. Sige, mag-comment ka dyan bakla. Kung galit ka man dyan, magsabunutan tayo dito. Sabunutan tayo. Kaagatan pa tayo ng ilong. Ay, nako. Okay, basta yung mga baklita dyan ng mga kumare natin ng mga Solid Duterte ha. Subscribe nyo kami. Ako si Buhay Sardinas at Calso TV ha. Yan, Boy Sardinas, featuring Calso TV ha. Ang Banateros ng Banateras ng Banateros. Ako yung guest niya rito sa kanyang YouTube. I-guest ko rin siya sa aking YouTube channel. Yan, panoorin nyo ha. Kakaiba kami ng mga nire-reaction ha. Kakaiba tayo ng mga chismisan dito, mga baklita. Tama ka dyan, sister ha. At ito, nire-reaction na natin to na yan ang masamang balak na gagawin nila. Ha? Sasaksakin daw sa patagilid. Ay, patalikod? Hindi ko alam kung medyo paharap ba to. Hindi ko alam. Mas maganda sa tagilid eh. Oo, ba? Para mabot sa abdo. Ayan. Pag tinagiliran ito si PRRD, mga sister. Magkakagulo ang Pilipinas. Magkaka-people's powers. Ewan ko lang sa inyo, magsasabunutan ng mga bakla sa bakla. Pero kukunti ang mga supporters ng mga
mga BBM na bakla. Ay, oo. Mas marami ang Duterte's bakla. Oo, sabi nila mga DD shits ka daw tayo, no? Mga baklon to. Eh, sila mga tanso, ang mga utak. Mga lusawang utak nyo, mga tanso. Hindi kami DD Ang papangit pa ng mga bakla ng mga vloggers ng tanso na BBM. Ang papangit, ang itim ng mga kilikili. Ano? Paputian tayo ng kilikili. Tingnan dali. Oh, tingnan mo yung kilikili ko. Tingnan mo naman. Tingnan mo naman. Ang puti. Ayan. Yung tanso nyo dyan ng mga vlogger, pakita nyo yung kilikili. Mukhang ano? Ang itim. Ang itim. Mga sagana sa kwarta kasi. Ang itim pa ng budhi nyo, mga bakla. Oo. Ayan ayan mga kababayan, pa-share po nitong ating pinag-usapan ngayong araw, no? Okay, share nyo mga kumare para mapanood ng iba nating mga kumare na nagkakalat sa Pilipinas, para support po. At mga sisters, wag niyo kalimutan ha, Kalso TV. Boy Sardinas po ha. Boy Sardinas. Ibalik ho natin ng 150 sa Pilipinas kung kailangan 120, hindi yung Yan, pataas ng pataas. 120. Para tayo mga baklita ay patuloy na umasenso, hindi na uubos ng mga lalaki. Yan. At isa pa, yung pagganda ng Pilipinas, yan ang gusto nating mangyari. Para lalo tayong gumanda. Yung mga walang bagag sa kalsada. Yeah. Ngayon, limpak-limpak na yung nag-aabutan ng mga putang ng mga drugs na yan. Marami na namang nababalutan na naman sa mga espiritu Kaya yan, mga sisters, especially nitong ating video, no? Ha? Panoorin nyo to ng gusto. At marami pa tayong mga vlog, Marami kung pa nagugustuhan nyo tong ating mga vlogs, ay support mo, subscribe mo na. Mga banateros, Marites tayo ng Marites. shoutout. At siyempre kayo mga banateras. Abangan nyo kami sa SMNI next 2 years. Next 2 years, yan. SM9 na kami, wala pa masahe. Walang airplane dito ngayon, may bagyo. Oo, may bagyo. Kasi dito, bago ako makapunta sa lugar namin, kailangan 3 eroplano. Palit-palitan. Palit-palitan yun, ha? Okay, guys. Mga sisters, hanggang dito lang kami ni Maring Sardinas. Siyempre, alam niyo naman mga banateras, medyo baka magulo yung aming beauty. Marami pa kami pag-uusapan ng mga issue, ha? Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. At andito lagi, ha? Ang DDS, banateras, ng mga banateros sa SMNI. Yeah. Alright, maraming salamat. Bye-bye. God bless.